Sabi niya, no, sa Jeremiah chapter 29, verse 13, no, in KJV version, no. Sabi niya, no, and you will seek me and find me when you search me with all your heart, no. Kaya mga kapatid, sabi dito, no, kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Hallelujah. No? Dapat natin hanapin ang ating Panginoon, kaya tayo yumuko at manalangin. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. We thank you today, Panginoon o God, sa iyong salita, Panginoon o God. I know, Father God, na nandyan ka sa aming buhay, Panginoon o God. Lord, idwell us mo, Panginoon o God, yung Holy Spirit, yung presensya mo, Panginoon o God, sa aming buhay, Panginoon o God. Today, maging victory kami, Panginoon, matanggupayan namin, Panginoon, kung ano man yung pinapahayag mo sa amin, Panginoon, salita, Panginoon, Lord God. Lord, I pray, Father God, ay itataas mo ako, Panginoon, O God, sa iyong kalahatian, Panginoon, O God. I-anoint mo ko mightily, Panginoon, O God. Hindi man ako kagalingan, Panginoon, bagkos, yung strength mo, Panginoon, O God, para sa akin. Itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, O God. Nawa, Lord, ikaw ang manguna, hindi ako, Panginoon, O God. Lord, thank you, Panginoon, O God, sa revelation mo, Panginoon. Lord, ikaw lang aming sinasamba, pinupurihan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. No, mga kapatid. Sa ating bang buhay, minsan, no, nakakalimutan ba natin ang Panginoon? Minsan, di ba? Kaya nga, no, dahil sa ating ginagawa, no, dahil sa ating emotion, dahil sa busy na tayo sa ating work, no, sa ating pamilya, busy sa mga anong bagay na makamundo. Amen? Kaya nga, meron sa atin minsan, no, nakakalimutan natin ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga, today, kailangan natin ipanumbalik natin ang sarili at puso natin sa Panginoon. Amen? Kaya nga, pinapahiwatig sa atin ni Jeremiah dito sa kanyang salita, hanapin natin ang Panginoon. Hanapin natin at dapat natin matagpuan yun. Amen? Kaya nga, minsan, no, sa atin, no, nagbabasa tayo ng scripture pero hindi natin sinisik ang salita ng Panginoon. Amen? Binabasa lang natin parang ordinaryo na nagbabasa tayo. Amen? Parang lang, nagbabasa ka lang, pagdating ng hindi mo na, nakakalimutan mo na yung salita ng Panginoon. Amen? Kasi hindi natin binabasa na dapat natin, isik natin, hanapin natin kung ano yung pinaparating sa atin ng ating Panginoon. Kaya today, mga kapatid, no, dapat natin iparamdam natin sa ating Panginoon na nandun yung puso natin sa Diyos. Amen? Kaya nga sabi dito, no, inimungkahi nito ang susi sa pagharap sa Diyos, sa pagdanas ng kanyang presensya at pag-unawa sa kanyang kalooban para sa ating buhay ay nasa katapatan at lalim ng ating paghaharap sa ating Panginoong Diyos. Amen? Dapat hanapin natin, tagpuin natin. Dapat nandun yung buong puso sa paghahanap sa ating Panginoon. Amen? Sa pagharap ng buong puso, ipinapahiwatig nito ang pagpupursigi ng buong puso at hindi nahahati na tayo. Minsan, no, ni-spare natin ang Diyos natin sa isang bagay. No? Ang Panginoon, minsan, inuuna natin yung bagay na sa atin lang, sa ating pang sarili lang. Amen? Huwag natin hatiin ang ating puso sa Diyos. Amen? Kaya nga, tignan natin mga kapatid, habang tayo, kasi nga, sabi na, matagal na akong Kristiyano eh. Amen? Pero, hindi sa matagal o na na bago ka lang na nakilala ng ating Panginoon, dapat mga kapatid, huwag tayong maging kampante. Amen? Sa ating buhay Kristiyano. Kasi nga, sabi mo, manalangin naman ako, nag-aatin naman ako. Amen? Kaya nga, sinasabi dito sa atin na hanapin natin ang ating Panginoon at matagpuan natin. Dapat yung buong puso natin, yung paghanap sa ating Panginoon. No? 3 things we need to do for the Lord. 3 bagay na kailangan natin gawin para sa Panginoon. Ano yung nakikita niyo dyan, mga kapatid? Amen? 3 bagay. No? Sabi dyan, no? Seek Him, find Him, and search Him.
dapat yun ang ating gawin para sa Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, wag natin, sino ba itong coffee lover dito? Yun, no? Amen. Hallelujah. Tayo, kung coffee lover tayo, mga kapatid, pag hinahayaan natin yung kape na mainit, habang tumatagal, lumalamig. Ganon din buhay sa Kristiyano, mga kapatid. Kung hindi natin hanapin ang salita ng Panginoon, kung ano yung pinapahayag niya sa atin, tayo ay lalamig. Yung puso natin lalamig. Kung hindi tayo hindi tayo nag-aaten ng prayer meeting, Bible study, yung puso natin ay lumalamig. Hallelujah. Ganun po mga kapatid. Bilang isang Kristiyano, dapat lagi tayong umiinit sa paghahanap ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga, dapat yung puso natin, dapat refocus our heart. Dapat ituon ang ating puso sa Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, kasi minsan sa ating buhay, nakakalimutan na natin ating Panginoon. Iniiwan na natin yung Panginoon. Nakakalimutan na natin ating Panginoon. Dito, ipinapahayag sa atin, dapat ituon ang ating puso sa Panginoon. Kasi nga mga kapatid, bakit puso? Amen. Kasi dito nanggagaling yung emosyon natin. Amen? Dito nanggagaling kung ano yung dinidesire mo, mga kapatid. Sa Panginoon ba o sa sarili mo? Amen? Kaya nga mga kapatid, refocus our heart. Our heart is the center of our physical and spiritual life. Ito po yung sentro sa physical natin at spiritual ng buhay natin. Kung ano yung nandyan sa puso mo, yun din yung lalabas, mga kapatid. Kung nandyan yung Panginoon sa puso mo, ganun din yung pamumuhay mo. Amen? Kung wala yung Kristo sa buhay mo, makikita sa buhay kung paano ka namuhay bilang isang Kristiyano. Amen? Kaya nga mga kapatid, kasi nga itong puso, sabi nga ni Jeremiah, is mapanlinlang. Deceitful. Kaya nga mga kapatid, kailangan natin mga kapatid, na dapat ituon natin yung puso sa Panginoon para hindi tayo maligaw. Para hindi tayo na dapat natin, tularan natin ang ating si Prophet Jeremiah. No? Na sa kanyang buhay, wala siyang iba kundi ang Panginoon lamang sa kanyang puso. Amen. Sino ba? Sa malapit na puso. Di ba si David? Di ba? Nakuha niya yung puso ng Panginoon. Kasi nga malapit siya eh. Amen. Kaya ganoon din tayo mga kapatid bilang isang Kristiyano. Kaya nga huwag natin hayaan na lumamig tayo sa presensya ng Panginoong Diyos. Kasi nga bilang isang Kristiyano, lumalamig tayo minsan. No? Minsan nakakalimot tayo sa gawain ng Panginoon. Pero huwag natin hayaan. Amen. Kaya mga kapatid, tayo mga kapatid, inilagay na tayo sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ni Paul, inilagay na tayo sa ating kapangyarihan ni Kristo. Pero nandun ka pa rin. Ayaw mo pa rin makawala. Gusto mo pa rin dito. Amen? Kaya nga, sinisave tayo ng Panginoon. Nilayo na tayo doon. Niligtas na tayo doon. Bakit nandyan ka pa rin? Amen? Dahil yung puso mo hindi tapat sa Panginoon. Amen? Kaya nga, sabi dito, ni Solomon, My son, give me your heart, and let your eyes observe my ways. Kaya nga, sinasabi ng anak ni Solomon sa kanyang anak, na, anak, makinig kang mabuti sa akin, at tularan mo ang aking pamumuhay. Kaya nga mga kapatid, bilang isang
tayo, tagasunod ng ating Panginoon, tignan natin, ibigay natin yung buong puso para sa Diyos. At tignan din natin kung ano nilalakaran ng Panginoon, ganun din lumakad tayo. Kung ano yung inutos niya para sa atin, gawin din natin. Kasi ikakabuti mo yan, hindi ikakasama. Kaya nga mga kapatid, ipinapahiwatig ko sa inyo, hindi to sa akin, kundi sa ating Panginoong Hesukristo to. Itong salita para sa Diyos. Amen? Kaya huwag tayong lalamig, mga kapatid. Dapat umiinit tayo sa Panginoon. Yung puso dapat natin ay umaalab. Amen? Hallelujah? Kaya nga, dapat natin tignan yung puso natin para hindi tayo malinlang. Amen? Kaya nga mga kapatid, these three things we should focus our hearts of God. No? Tatlong bagay na dapat natin ituon ang ating puso sa Diyos. Number 1, a heart for the Lord. Amen? Hallelujah? Kaya mga kapatid, bakit natin isang puso na para sa Diyos? No? Ito dapat natin gawin. Dapat yung puso natin ay para sa Lord lang. Amen? Kasi nga kung yung puso mo ay hinati mo si Lord sa puso mo, nandun pa rin yung desire mo sa sarili mo. Amen? Nandun pa rin. Kaya nga, bakit unahin natin ang Panginoon sa buhay natin? Amen? Kapag inuna mo yung puso mo sa sarili mo, madami kang pagsubok na hindi kaya-aya para sa Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, ibigay natin yung puso natin para sa Panginoon. Kaya nga, dito nga sa Mark chapter 12 verse 30, no? And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Kailangan natin yung mga kapatid, ibigay natin yung buong puso at lakas at ating soul, ang ating isip para sa Panginoon. Kasi ito yung utos sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya nga, minsan, ang buhay natin, parang alon. Amen? Kaya nga, mga kapatid, tignan natin kung ano yung nilalaman ng puso mo. Kung nandun ka ba sa mga mundo o sa Diyos. Amen? Number 1, love God with all your whole self. No? Bakit ibigay natin yung buong sarili natin para sa Diyos? Bakit mga kapatid, This means loving God with all your intellect, body, attitudes, and relationship. Amen? Kaya ibigay natin, ito yung pagmamahal sa Diyos na gamit ang iyong talino, katawan, ugali, at relasyon mo sa Diyos. Amen? Kaya nga, ibigay natin yung pagmamahal, yung buong puso natin para sa Diyos. Kasi nga mga kapatid, kung ibigay natin yan, ang Diyos ay siya yung magpupuno sa atin. Amen? Kasi nga mga kapatid, kung hindi natin mahal ang Diyos, hindi din mahal natin yung bawat isa sa atin. Amen? Kaya nga mga kapatid, paano ka magmahal sa isang kaibigan, kamag-anak, kung hindi mo mahal ang Diyos? Amen? Mahalin mo muna yung Diyos para mahalin mo din yung iba. Amen? Kaya mga kapatid, doon dumadaloy yung pagmamahal kung ibigay natin yung puso natin para sa Diyos. Amen? Hallelujah? Then number 2, God with all your strength. No? This means loving God with the greatest vehemence of affection with all the strength and grace of person. No? Dapat mga kapatid, kung ano itong bagay na dapat natin, yung strength natin, kaya nga mga kapatid, minsan, pag nagpupuri tayo sa Panginoon, naglulupay-pay tayo. Hindi tayo kagalak-galak. No? Pag nagbibigay tayo ng mensahe, nung maghahayo tayo, dapat ibigay natin yung buong lakas para sa Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, because kung pumunta lang tayo sa simbahan, nalupay-pay tayo,
dala-dala mo pa yung mga problema mo sa labas, no? Dapat ipakita mo na may galak ka para sa Panginoon. Ipakita mo sa Kanya na ito yung lakas ko, Lord. Ibigay ko to sa iyo, Lord. Dahil ikaw yung nagpupuno sa akin ng lakas. Amen? Kaya nga, huwag natin na dalhin yung problema sa labas. Kasi nga, problema lang yan. Nandyan lang yan eh. Palagi nandyan. Amen? Kaya pag tayo bilang isang Kristiyano, dapat dala-dala natin yung strength natin para sa Diyos. Kaya nga mga kapatid, minsan nandun pa sa labas yung dala-dala yung strength mo, pero sa Diyos. Amen? Walang kalakas-lakas. No, hindi umaapit, hindi lumulundag. Amen? Kaya nga, dalhin natin yung buong puso at strength sa Panginoon. Amen? Then sabi pa rito, love God with all your heart, soul, and mind. Loving God with all the powers, faculties of the soul, including the mind, understanding, judgment, and will. Amen? Kaya nga mga kapatid, nanguhulagan ito ng pagmamahal ng Diyos sa lahat ng kapangyarihan, kakayahan ng kaluluwa, kabilang ang isip, pag-unawa, paghatol, at kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sinasabi ito, bakit ibigay mo lahat para sa Diyos, yung puso, yung espiritu, at yung kaluluwa, at isip sa Panginoon. Kailangan po natin mga kapatid. Amen? Kasi nga mga kapatid, kung tayo lang mga kapatid, kung ating puso lang, kung hindi natin sundin ang ating Panginoon, kung hindi natin ibigay para sa Panginoong Lord, kasi nga minsan, iba yung iniisip natin. Kasi nga, yung isip ng Panginoon, hindi natin marok. Amen? Yung kalooban niya para sa atin, hindi natin marok. You cannot fathom the thinking of the Lord. Yung isip ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, dalhin natin yung pagmamahal, buong puso, buong kaluluwa, at buong isip sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, tayo bilang isang Kristiyano, dapat natin ibigay lahat para sa Panginoong Diyos. Amen? And number 4, love God with all your life. Mahalin mo ang Diyos ng buong mong buhay. Amen? Kaya nga, this means devoting every inch of your life to God's glory. Kung ano yung pulgada, it means inch, pulgada na yung buhay, dapat mag-glorify ang Panginoon. Amen? Ibigay mo lahat, yung buhay sa kalahatian ng Diyos. Bawat lakad natin sa buhay natin, ibigay natin sa Diyos. Kung ano yung pinapalanangin natin, ibigay mo muna sa Diyos. Kaya nga, pag pumunta tayo ng hospital, sino ba yung una natin pupuntahan? Amen? Magkonsulta muna tayo. Amen? Ganoon po din tayo. Ikonsulta muna natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Ibigay natin yung buong buhay natin para sa Panginoon. Yung pagmamahal. Kaya nga mga kapatid, today, kailangan natin na yung puso natin sa Panginoon. Amen? Lastly, loving God in this way means living fully for God even everyday task. Yung pag-ibig sa Diyos ay ganitong paraan ng huluan na ganap upang mumuhay para sa Diyos na maging sa pang-araw-araw na gawain. Everyday, yung everyday task natin. Gumising, kumain, pumunta sa work, umuwi na naman, balik sa work. Di ba? Amen. Everyday our task, dapat mag-glorify ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga dito dapat natin ibigay yung buhay natin sa Panginoon para tayo ay bibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon sa araw-araw, mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, today,
Kaya nga, sino ba nagbibigay strength sa atin? Hindi mo yan magagawa, mga kapatid. Sabi nga ni Paul, no? Sa Philippians chapter 4:13, no? Hindi ko ito magagawa, Lord, kundi sa pamagitan ng lakas mo. Amen? Kaya mga kapatid, no, hindi natin magagawa ang lahat ng bagay kung hindi sa kalakasan ng Panginoon. Kung ano yung ginagawa mo sa buhay, kung ano man yung ginagawa mo sa trabaho, kung sa sarili natin, mapapagod ka. Amen? Kung ibibigay mo yung puso mo sa Panginoon, hindi ka mapapagod. Kasi nasasayahan ka kasi kasama mo ang Panginoon eh. Amen? Kaya ganoon din tayo. Dapat bilang isang Kristiyano, nagpupuri sa Panginoon, ibigay natin yung lakas natin para sa Diyos para hindi tayo mapagod at hindi tayo lalamig. Amen? Kasi nga, madaming Kristiyano ang lumalamig. Amen? Kaya nga, no, we encourage you, unahin muna natin yung Panginoon. Ibigay muna natin yung puso natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah! And number 2, a heart for the word. Dapat, isang puso sa salita. Amen? Kaya mga kapatid, no, bakit mga kapatid? Kailangan po natin mga kapatid yung salita ng Panginoon. Amen? Hindi mo magagawa yung salita ng Panginoon kung hindi mo muna mahalin ang Panginoon. Amen? Unahin mo muna si Lord bago ang kanyang salita. Amen? Kasi nga, pag inuna mo yung salita pero hindi mo mahal si Lord, inuna si Lord, it means, nagbabasa ka lang. Amen? Parang nagbabasa ka ng story, pero hindi mo naman hinanap kung sino yung nagbigay ng salita. Amen? Kaya nga nasabi dito no, sa Matthew chapter 4 verse 4, but he answered and said, it is written, no? Sabi ng Panginoon sa atin, man shall not live by bread alone, but every word that proceed from the mouth of God. Kaya mga kapatid, no, nasa sulat na ito mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo na nagsabi, hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lamang. By His Word, by Word of God, tayo ay nabubuhay, mga kapatid. Kaya tignan po natin mga kapatid, yung salita ng Panginoon, yung puso dapat natin ay nakatuon sa salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, ay isang karaniwang ngayon na nanguhulugan na ang mga tao ay nangangailangan na higit pa sa material na mga bagay upang tunay na mga buhay. Kasi nga minsan kasi no, na tayo bilang isang nandito sa mundo, nabubuhay lang tayo. Okay na ako ganito sa buhay ko. Okay na ako, naka-iPhone na ako. Okay na ako, marami na akong ipon sa bank. Okay na ako. Kasi nga, sigurado mabubuhay naman ako eh. Ganon yung iniisip natin, mga kapatid. Pero pinapahayag dito sa atin, hindi lang sa tinapay o hindi lang sa kung anong meron ka ngayon. Dapat mamuhay din tayo sa salita ng ating Panginoon. Dapat namnamin natin. Amen? Dapat pag binabasa natin, namnamin natin kung ano yung salita na pinapasok sa ating spiritual life. Amen? Kaya nga minsan mga kapatid, no, pag nagluluto tayo, namnamin natin para tayo ay mabusog. Amen? Ganon din natin sa salita ng Panginoon. Namnamin natin para mabusog ang ating spiritual life. Hindi nangangayayat. Amen? Huwag mo hayaan na mangangayat yung spiritual life mo. Kailangan natin ng vitamin na salita ng Panginoon. Ito po mga kapatid ay hindi masasayang sa ating buhay. Amen? Kailangan po natin mga kapatid. Gayon pa man, kung minsan ay ginagamit din ito sa halos kabaliktaran ng kahulugan. Upang bigyan katuwiran ng mga material na karangyaan na higit sa simpleng bagay tulad ng tinapay. Mga kapatid, no? Nga, sabi nga, no, ba't ako kakain ng tinapay na mayroon naman akong pera? Amen? Mabili ko naman lahat yung Dunkin Donut,
pizza, Jollibee. Amen? Kasi nga, yung tinapay, ordinaryo lang. Amen? Kasi inuuna mo yung desire ng puso mo sa material na bagay. Ganon din tayo. Hindi natin nilalasap yung salita ng Panginoon kasi nandun na yung desire mo na kapante ka na sa buhay na mabubuhay naman ako kung wala ang Diyos eh. Kasi madami naman akong ipon. Amen? Ganon yung tao. Kasi ini-expect nila, ordinaryo lang yan. Tinapay na yan eh. Ordinaryo lang. Pero kung ating lasapin o ating hanapin yung salita ng Panginoon, ay, nandito lang pala, mabubusog na pala ako. Kahit kunti lang laman ko, busog na busog pala ako. Kasi nga, punong-puno ng nutrients ang salita ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, minsan nababasa natin yan. Pero pag nabasa pa natin ulit, di ba, laging bago, laging pinapahiwatig sa atin ng Panginoon, laging in-reveal sa atin ng Panginoon na yung salita niya ay laging bago. Amen? Kahit 2,000 years ago, nandito pa rin yung salita ng Panginoon. Kaya namnamin natin, mga kapatid, ibigay natin yung puso natin sa salita. Huwag natin salita lang yan. Amen? Minsan nga, yung salita ng Panginoon yung promise lang yung binabasa Amen? Kaya nga, dapat natin, mga kapatid, kung ano man ibinigay sa atin ng devotion sa ating Panginoon, lasapin natin at hanapin natin kung ano yung pinapahiwatig para sa atin. Hallelujah! Kaya nga today, ibigay natin yung puso natin sa salita. Huwag natin tignan kung ano yung nasa labas, mga kapatid. Kasi nga, sabi dito na sa Colossians chapter 3, verse 6, let the word our Christ dwell in you, richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual song, singing with grace in your hearts of the Lord. Dapat yung salita ng Panginoon ay dapat natin lubusan na manatili sa ating puso. Dapat, mga kapatid, dito, sabi dito sa kanyang sa Tagalog, turuan ninyo at paalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan, buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual ng may pagsasalamat sa Diyos. Amen? Kaya nga, mga kapatid, dito natin, kung buhay Kristiyano, kaya nga, purihin natin, i-worship natin ang Panginoon. Hindi lang sa salita na tayo ay nagbabasa. Dapat awitan natin ang Panginoon, i-worship natin araw-araw, makinig tayo ng worship song, praise song, para awitan natin ang Panginoon. Dapat manatili yung salita sa puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga, tanungin ko kayo, anong yung mensahe nung nakaraan? Amen, Amen. Kaya nga, mga kapatid, kung ano yung pinapaalala sa atin ng Panginoon, kung ano man yung binigay sa atin, alahanin natin. Amen. Hallelujah. Kaya nga, mga kapatid, huwag natin kalimutan lagi. Amen. Today, this verse is encourage people to fill their lives with the message of Christ and to teach and encourage each other in wisdom, and all instruct people to sing psalms, hymns, and spiritual song with gratitude to God. Amen. Na dapat, hindi lang kung ikaw nakakarinig ng salita ng Panginoon, dapat ibigay mo din sa iba. Kung ano yung narinig mo, mag-encourage tayo. Ipamahagi natin. Ibigay natin sa lahat, sa ating kapatid, pamilya, kamag-anak, asawa. Amen? Sa kaaway, ibigay mo. Amen? Kasi yung puso makikita sa buhay mo Kung sarilihin mo lang, paano na lang yung mga kaaway mo? Paano na lang yung pamilya mo? Amen? Kaya nga, dalhin din natin sila.
ibigay natin yung puso natin sa salita. Amen? Hallelujah. And lastly, mga kapatid, a heart for the world. Amen? Kung meron na tayong Panginoon, meron na tayong salita, dapat meron din tayong puso sa ating mga tao, no, sa sanlibutan, no, sa ating congregation, o sa ating mga brothers and sisters, no, mga believers, o mga unbelievers, dapat yung puso din natin, no. Kasi nga mga kapatid, no, kung hindi mo, kasi may mga unbelievers, no, hindi pa nakatanggap ng ating Panginoon, so it means hindi mo pa, pag sabihin, no, may dumaan, no, Kristiyano ka, di ba? Dapat pansinin din natin. Amen? Kasi yung puso natin ay para sa lahat. Kasi meron na tayong Diyos eh. Amen? Huwag natin silang hayaan na sila ay hindi makatanggap ng ating Panginoon. No? Dapat nandun tayo bilang isang Kristiyano. Tayo nga, no, kaya nga mga kapatid, no, ang ating Panginoon naawa, no? Madami nga sabi nga ng Panginoon, madami yung nag-aani, kunti lang yung nagtatrabaho. Amen? Kaya mga kapatid, no, sabi dito, no, sa Matthew chapter 9 verse 36 to 38, no. But when he saw the multitude, no, he was moved with compassion for them, because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then he said to his disciple, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Therefore pray the Lord of the harvest to send out the laborers into His harvest. Amen? Kaya mga kapatid, no, na nakita ng ating Panginoon, na nahabag siya, no, ang ating Panginoon. Kasi nakita niya lahat, yung mga tao, no, nahabag siya sapagkat nalupaypay, no, hindi nakatanggap sa ating Panginoon, hindi nakikita, hindi nakarinig ng salita ng Panginoon, hindi natanggap ang Panginoon sa buhay nila, nakita ng Panginoon ng Jesucristo. Paano ba to? Meron naman akong tagasunod, meron naman akong disciple, pero hindi nabagian. Amen? Nahabag ang ating Panginoon. Sabi dito, no, na nalupaypay at nalitong-lito parang mga tupang walang pastol. Nakikita niyo mga kapatid, kung walang pastol ang tupa, kahit saan pupunta. Amen? Kasi nakikita ng ating Panginoon na wala silang pastol. Kaya mga kapatid, tayo dito bilang isang tagasunod ng ating Panginoon, huwag natin hayaan na malupaypay ang mga kapatiran. Amen? Encourage them. Kaya mga kapatid, today, no, sabi pa dito, napakarami ng aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Kailangan po natin mag-pray, dumalangin sa ating Panginoon na tayo, kasi 7 na lang tayo nandito. 6. Amen? Kaya idalangin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng laborers, workers, para tayo ay dumami. Amen? Kahit na kunti lang tayo, pero madami naman tayong mga followers. Amen? Hallelujah! Salamat sa mga buhay na laging nanonood sa online, nakasubaybay. Salamat sa inyo mga kapatid. Hindi dahil sa inyo, wala kami dito. Kung wala kami, wala din ang Diyos. Meron ang Diyos tayo sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya nga huwag tayong mapagod na maghayag ng salita ng Panginoon. No, huwag tayong lupaypay. Amen? Laban lang tayo, kahit kunti lang tayo. Amen? Kaya nga, ibigay natin yung puso natin sa sanlibutan para mabagian sila ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Para makaani din sila ng pagpapala at pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang tayo, wag natin nga sarilihin yung pag-aani. Amen? Baka sabihin, ikaw lang aani, hindi mo binibigay yung blessing para sa amin eh. Amen? Ibigay din natin yung blessing para makaani din sila, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Sabi dito, the scripture in Matthew
9 verse 36 to 38 conveys the following. Ito po yung time no na ano na natin yung ating Panginoon no, na lumalakbay na mga kapatid. No? Sabi ito, Jesus felt them compassion for the crowds because they were suffering and lacked guidance, much like sheep without shepherd. No? Yung nahabag ang Panginoon sa atin, nararamdaman ni Jesus, no? Yung habag niya sa mga maraming tao dahil ay nagdurusa at walang patnubay na parang mga tupang walang pastol. Kaya mga kapatid, no, dito natin makikita yung compassion ng ating Panginoon. No? Kasi nga gusto niya dapat makaani din sila ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, dapat ganun din tayo. Dapat mahabag din tayo sa mga kapatiran na kailangan natin nabigyan ng salita ng ating Panginoon. Number 2, the needs of poor workers. No? Ano bang kailangan ng mga workers? No? Jesus recognized that there is a great need for people to help others comparing into the plentiful harvest that requires many workers. Mga kapatid, no? Na ito po, kailangan nito ng mga workers na dapat makilala ang ating Panginoon sa kanilang buhay. Na inahambing ito sa isang saganang ani na nangangailangan ng maraming manggagawa. Amen? Ito po mga kapatid, hindi lang dadami, no? Manggagawa, dapat yung ani natin, no? Kung tayo may umaani sa ating Panginoon, ibigay din natin yung ani para sa kanila, mga kapatid. And number 3, no, a call to action. Ano ba yung action na ito, no? Jesus encouraged His disciple to pray. No? Dapat ito yung tawag, no? Dapat tayo, no? Na pinapahiwatig sa atin ng Panginoon, na, ba't kulang kayo dyan? Ba't kunti na lang kayo? No? Dapat i-encourage natin ang sarili natin na mag-pray sa ating Panginoon, no? Disciple to pray to God to send more workers into the field, emphasizing the importance of service and helping others. Ito po yung call to action sa mga Kristiyano. Amen? Kasi nga no, parang magkapalita tayo ng mukha eh. No? Amen? 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 Ito ang kailangan natin. Kaya nga meron tayong prayer and fasting, no? Kaya nga no, ipag-pray natin na madadami pa tayo. At madami din makakaani sa salita ng Panginoon. Amen? Then, sabi dito, essentially, this passage highlights the importance of compassion, recognize the needs of others, and actively seeking ways to serve and help those in need. No? Dapat mga kapatid, kung ano yung nalalasap natin, kung ano yung nakikita natin, kung ano yung nababasa natin, dapat ibigay din natin sa iba. Amen? Kaya mga kapatid, no, sabi dito na sa Proverbs chapter 4 verse 23, keep your heart with all diligence, for out of it spring that issues of life. No? Sabi dito sa Tagalog, ang puso mo'y ingatan mabuti at alagaan pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Amen? Kaya ingatan natin ang puso. Kasi nga, dyan ang galing yung emotion natin. Kasi nga sabi ni Jeremiah, is mapaglinglang ang ating puso. Amen? Kaya ingatan natin yung puso natin. Dapat ang yung puso natin, ang Diyos ang masusunod. Amen? Hallelujah. In this verse, we are taught to keep our spiritual hearts. Reads, keep your heart with all vigilance, for from it flow the spring of life. Heart, therefore, means the command center of our soul, the mind, will, affection. It's a high-risk, vulnerable place because of sins. No? Kaya mga kapatid, no, dapat ingatan natin itong puso natin. Amen? Hallelujah. Kaya nga, no, ingatan natin dahil sa mga temptation na dumadating, mga pagsubok, kasi yung puso ang inuuna eh. Amen? Kasi nga, ang puso natin, emotional, no? Dapat mga kapatid, no, tayo bilang isang Kristiyano, ibigay natin ang puso natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. And sabi pa dito sa Matthew chapter, the promise of the Lord,
sabi dito sa 5 verse 8, no? Matthew, "Blessed are the pure heart, for they shall see God." Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Kung tayo ay malinis at mapalad, sabi nga mapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos, no? Ang ating Panginoong Hesukristo. No? Kung tayo, kasi nga, huwag natin sabihin na perfect tayo kasi may mga kasalanan tayo, pero glory to glory, dapat natin ipakita sa atin ng yung puso natin. Dapat yung pure ipakita natin sa ating Panginoon. Kasi para makita din natin ang Panginoong Diyos. No? Kung tayo ay malinis na puso, makikita natin. Kasi nga mga kapatid, no, kung kahit ito, bear with me, no, kung malinis yung puso natin, makikita sa buhay mo. Amen? Kasi nga, kung yung puso mo malinis, makikita sa buhay mo, pinagpala ka, nabago ka na. Amen? Kasi nga, nakita mo na yung Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, no, today, this verse is a part of the Sermon on the Mount, a collection of teaching by Jesus. Ito yung time, no, nag-sermon ng ating Panginoon sa bundok, no, na pinapahayag niya ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya nga sabi dito, number 1, no, pure in heart, no. Sabi dito, refers to sincere and undivided devotion to God. Dapat mga kapatid, dapat sincere tayo. Pag yung pure in heart, dapat sincere, dapat hindi undivided yung puso natin sa Diyos. Dapat hindi nahahati yung puso natin sa Panginoong Diyos. Dapat in pure heart, dapat sincere tayo. Yung desire natin, yung puso, ay para sa Diyos. Sabi dito, pure in heart, number 1, no, freedom from sin. No? Not just outward action, but also inner desire and motivation. No, hindi lang panlabas sa mga aksyon, hindi pati na rin ang panloob ng mga paghahasa at pagmotibasyon sa atin, no, sarili, no. Kaya nga mga kapatid, no, kung tayo ay malinis na, nawala na tayo sa kasalanan. Tayo ay freedom na. Nakalaya na tayo sa kasalanan. Kasi nga malinis na yung puso natin. Kaya binigay ng ating Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo, no, ibinigay niya ang kanyang sarili, tayo ay nawala na sa kasalanan. Kaya wag natin, no, ibalik yung luma natin. Dapat nakikita na yung bagong ikaw. Amen. Hallelujah. Then number 2, single-minded, no? Bakit sabi dito, no, single-minded? Amen. Sabi dito, no, focusing on God above else with no hidden agendas of ulterior motives. Mga kapatid, dapat ng mga kapatid, i-focus natin, ituon natin ating sarili sa Panginoong Diyos at wala tayong tinatago. Amen. Kasi nga minsan, no, nag-single-minded tayo, tinatago natin yung ang labas natin, no, yung pangloob natin, tinatago natin, yung panglabas natin yung nakikita. Kaya nga mga kapatid, no, sabi nga, di ba, sa salit, no, na tignan muna natin yung sarili natin sa salamin. Di ba? Para makita natin kung ano tayo. Amen? Kaya huwag natin, mga kapatid, i-single-mindedness ang ating sarili. No? Lastly, no, integrity. Living accordance with one beliefs and values. Dapat mamuhay tayo ayon sa paniwala at pagpapalaga sa isang tao. No? Dapat mamuhay tayo bilang isang Kristo. Mamuhay tayo na sumusunod sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga mga kapatid, no, tignan natin yung buhay natin. Kung malinis na yung puso mo, diyan makikita kung sino ka. Amen? Ito yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ito yung promise niya sa atin, eh. No? Para natin makita ang Diyos, para makita natin yung kanyang salita, para makita natin yung mundo, ay dapat malinis yung puso natin. Amen? Hallelujah! Kaya tayo tumayo, mga kapatid. Balik ko lang, mga kapatid, no? Ito yung conclusion natin. And you will seek me and find me when you search me with all your heart. Kaya ang title natin, mga kapatid, refocus our hearts to the Lord. Amen? Hallelujah! Kaya ituon ang ating puso sa Panginoon. Walang iba yung may-ari ating puso, kundi ang Panginoon lamang. Hallelujah! Kaya palakpakan natin ang Panginoon.
Yes, Lord, we thank you. We glorify your name, Panginoon, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan na salita, Lord God. Salamat, Panginoon, na ikaw ay mabuti, mapagmahal para sa amin. Lord God, we thank you, Lord God, sa salita mo, Panginoon, na nireveal mo para sa amin. Lord, I know, Father God, kung ano man nilalaman ng aming puso, Lord God. Lord, I pray, Father God, bantayan mo ito, Panginoon. Lord, bantayan mo yung puso namin, Panginoon, sa kapahamakan, Panginoon, God, temptation, Lord God. Kung anong darating na problema, trials, pagsubok man, Lord God. Lord, ingatan mo ito, Panginoon. Hindi ito kami, Panginoon, ang may-ari ng puso, kundi ikaw lamang, Lord. Lord, ibigay namin, Panginoon, yung buong puso namin para sa iyo, Lord. We entrust you in everything, Lord God. I surrender, Lord God. We surrender, Lord God, to you, Lord. Because you know, Lord God, kung ano man yung nasa puso namin, Panginoon, ganun din yung sa aming panlabas, Panginoon. Lord, kung ikaw nandyan sa puso namin, Lord, makikita namin, Panginoon, kung nabago ba kami o hindi, Lord. Lord, salamat, Panginoon, dahil sa iyong pagmamahal mo para sa amin. Lord, hanapin ka namin, Panginoon. Lord, hindi lang kami magbabasa, Panginoon, O God. Lord, isik namin, Panginoon, kung ano man yung nilalaman na yung salita, Lord God. Lord, mamuhay ka, Panginoon, sa amin, sa bawat isa sa amin, Lord. Lord, ibigay mo sa amin, Panginoon, yung wisdom, knowledge, and understanding to know your words, Lord God. Kung paano kami, Panginoon, mamuhay na nakasama ka, Lord God. We thank you, Lord, in everyone, Panginoon. Salamat sa online at on-site, Lord God, na walang sawa, Panginoon, O God, na makinig na yung salita, Panginoon, O God. Nawa, Lord, kung ano man yung narinig namin, Panginoon, ipamahagi din namin, Panginoon, ito, Lord God. Thank you, Lord, sa lahat, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na dakila sa lahat. Lord, we entrust you in everything. Jesus, the mighty name, amen at amen. Hallelujah.